Hapon na, Maureen. Huwag ka magtatagal. Paalala ni Nana Lusing sa dalaga na sumampa na sa kabayo niya. Hindi po, Nana Lusing. Pinatakbo na ni Maureen ang kabayo. Isang linggo na siya sa hasyenda at ito pa lang ang ikatlong pagkakataong nakapangabayo siya. At totoong nag-e-enjoy siya sa pagkaalis ng takot niya sa ibabaw ng kabayo. Iikutin niya mga lugar na dati niyang pinupuntahan noong bata pa siya. Kalahating oras na rin siyang nagpapaikot-ikot sa buong hasyenda at hindi ni Maureen napuna na lumalayo siya at patungo na sa bahagi ng gubat. Nagulat pa siya nang mula sa loob ng gubat ay dalawang lalaking nakakabayo ang makakasalubong at patungo sa kanya. Hindi kilala ng dalaga ang mga ito pero namumukha niyang isa. Ito yung lalaking nakita niya nakatingin sa kanya noong ikalawang araw niya sa hasyenda. Bagaman sumibol ng kaba sa dibdib ay pilit siyang nagpapakatatag. Mga ilan di pa mula sa kanya ay huminto ang mga ito. Sino kayo? Tanong ni Maureen na tuluyan ng kinabahan nang makitang may hawak na rifle ang isa sa harap nito. Mga tauhan ba kayo ng hasyenda? Nagkatinginan ang dalawang lalaki na parehong sabay nang umisi. At pangit nga palang isang ito. Akala ko eksaherero lang ang kwento. At nagtawanan sa pagpupuyos ng loob ng dalaga. Umalis kayo sa daraanan ko, mga walang modo. Hindi niyo ba ako kilala? Muling nagkatinginan ng dalawang lalaki na nakangisi pa rin. Hindi kilala. Kilala ka nga namin, kaya nga kami nandito eh. Anong ibig niyo sabihin? Ang utos sa amin ay huwag ka nang pabalikin pa sa hasyenda, Miss Mauricio, hindi ba pare? Ngumisi ang kasama nito at nakita ng dalaga na gumalaw ang rifle. Lalaki ang mga mata ni Maureen, kasabay ng pagsinghap at talaga nga palang may nagtatangkang patayin siya. Pero bakit? Anong motibo't gusto siyang ipapatay ng kung sino man ang nag-utos sa mga ito? Habang alumpihit ang kabayo ay mabilis niyang pinagana ang isip. Kung mamamatay rin lang siya, mamamatay na siyang tumatakas. At sana'y mas mahusay siyang mga bayo kaysa sa mga ito. Yun ay kung hindi siya aatakihin ulit ng phobia. Pero mas nakakatakot ang mamatay nang hindi niya alam ang dahilan at kung sino may gustong mamatay siya. Sino nag-utos sa inyo? Pumorma lang isa. Hindi mo na kailangang malaman, Miss Mauricio. Sa sandaling mapatay ka namin ay malaking pera naghihintay sa amin. Sa pagitan niya't ng dalawang lalaki ay kamatayan. 5 dipa, more or less, ang pagitan niya sa mga ito. At ang rifle ay nasa kandungan ng isang lalaki. Mahabang sandali bago yun maitaas at maikasa. Isang malakas na hapit sa kabayo ang ibinigay ni Maureen at tumigkas ito. Kasabay noon ay ang pagbato niya ng latigo sa lalaking may hawak na rifle. Hindi nasakta ng lalaki pero nagulat ito at nabitawan ng hawak. At dahil nataranta si Maureen ay hindi niya naibalik sa pinanggalingan ng kabayo at sa halip ay sa kanan kung saan papasok sa gubat. Malayo-layo na rin ang distansya niya ng isang putok ng baril. Ang narinig niya na lalo pang nagpatakot sa kabayo at halos mahulog siya sa bilis ng pagtakbo. At kung hindi siya naturuan ng husto ng mga bayo na umalit pa siya ay baka naihulog na siya nito. Baka may makarinig sa putok ng baril. Hiyaw na isang lalaki sa kasama. Malayo nito sa karamihan. Sagot ng isa sa muling inumang ang rifle. Isa pa'y nag-uwi na ngayon ng mga manggagawa dahil pasado alas 5 na. Namukaan niya na tayo't delikado kapag nakatakas ang babaeng yan. Ilang dipa mula sa bukana ng gubat ay nalusot ang paa ng kabayo sa isang hukay sa lupa na marahil ay lunggat bumagsak ito. Kasama si Maureen na patilapon sa damuhan. Oh Lord, please! Daing niya kasabay ng paglingon sa pinanggalingan. Kasunod niya ang dalawang lalaki at pinaputukan siya ng isa. Pagapang natinakbo ng dalaga ang gubat at pagdating sa makakapal at malalaking puno ay mabilis na tumakbo at tumakbo ng tumakbo ng tumakbo. Ha! Si Maureen na binuka ang bibig upang punuin ang hangin ng dibdib. Tila kinakapos ng hininga sa bahaging yun ng alaala. Gusto niyang kumilos subalit ayaw sumunod ng mga bahagi ng katawan niyang nakabalot ng benda. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor na kasunod ng nurse na nanggaling sa kanya kanina. Nakita ng mga itong pagtaas-baba ng dibdib niya at ang pagsisikip niyang habulin ng hininga. Nurse, check her heartbeat. Mabilis na utos ng doktor na kagad na sinunod ng nurse. Ilang sandali pa'y abala ng mga ito sa kanya.
How are you, Mrs. Montenegro? Banayad na tanong ng doktor nang bumalik sa normal na paghinga niya. Alam namin isang trauma para sa inyong nangyari. Pero ipanatag yung loob niyo. Everything will be alright. You are now out of danger and soon on your way to America. Ngumiti ang doktor. Gusto ni Maureen na magsalita pero walang tinig na lumalabas sa lalamunan niya maliban sa ungol. That's okay. Patuloy ng doktor. Sa simulay ganyan, there's nothing wrong with your voice. When you come back, you will be as good as new, Mrs. Montenegro. Pagkatapos ng ilang check-up pa ay lumabas na ang doktor kasunod ang nurse. Si Maureen ay nanatiling nakatitig sa kisame. Pakiramdam niya sa sarili isa siyang Egyptian mommy. At gulong-gulo ang isip niya. She was mistaken for another woman and somebody wants her dad. Sinong may gustong patayin siya? Si Emil ba? Si Matilda? Pero ano ang motibo ng mag-inang yun? Hindi niya nauunawaan ang lahat ng ito. At ang papa niya, hindi kaya pinagtangkaan din ang buhay nito ng taong nagtangka sa buhay niya? Ang sabi ni Nana Lusing ay hindi nila nalamang may sakit si Papa Ariston. Unti-unting naging panghihina nito. At nitong nakaraang mga buwan ay malimit mag-away ang mag-asawa. At malimit nang magalit si Ariston kay Emil. Dahil sa walang katuturang paglulustay ng salapi. Lumong-lumo si Maureen. May luhang umago sa mga mata patungo sa mga benda niya sa mukha. Hindi niya alam kung may nangyari sa ama niya at heto siya't pinagkakamalang si Mrs. Carol Montenegro. Sino si Carol Montenegro? Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin makapaniwala si Maureen sa mukha niya. Kung ilang ulit niyang pinagmasdan ang sarili sa salamin. Etong ikalawang araw mula nang maalis ang benda sa mukha niya at hindi niya pinagsasawa ang masdan ang bagong mukha. Carol Montenegro was a very beautiful woman. One of the most beautiful faces na nakita niya sa buong buhay niya. At hindi siya makapaniwalang kanya ng mukhang iyon. Gusto niyang humiyaw sa matinding galak. Isa na siyang magandang babae. Hindi lang basta maganda, napakaganda. Tuluyang pinaglaho ng aksidente at hindi sinasadyang pagkakamali ang pangit niyang mukha. Isang tikim mula sa pinto ang nagpapitlag at napalingon sa kanya. And I thought the accident have changed you since you showed so many strange attitudes. Ani sino na tumaas ang isang sulok ng bibig sa pauyam ng ngiti. Ginulat mo ko. May banayad na akusasyon sa tinig ni Maureen. You're still as vain as ever. Patuloy ni Sinon na lumapit at tinawakan siya sa baba at tinaas sa mukha. Bahagya na laki ang mga mata ni Maureen. Sinon was so close and his hand on her chin made her shiver a little. Mahusay ang doktor mo, Carol. Higit ka pang gumanda kaysa sa dati. At sa tingin ko pa nga'y bumata ka. Why, you're already 29 but you look 20 right now. She tried to control her gasp. Nakadama kagad ng guilt. Bakit ba 21 lang siya weeks from now? Yun ang dahilan kaya tinititigan ko sarili ko sa salamin. I seem to look younger. Naisip niyang sang-ayunan to. Tumawa si Sinon at binitawan ng baba niya. Nakatangang sinundan niya ng tingin ang lalaki. Etong ikalawang pagkakataon tinitigan niya ng husto si Sinon. Ang unay kahapon. Pagkaalis ng benda niya. Sinon was tall, almost 6 feet. Nasa mid-30s nito. His broad frame was sheathed in a very expensive Armani shirt. And this rich businessman is strikingly handsome. Higit sa lahat, he was also her husband bilang si Carol Montenegro. At ang kabuuang epekto nito sa kanya ay nakakabighani. Si Sinon ay nagsalubong ang mga kilay sa pagkakatitig na yun ni Maureen sa kanya na para bang noon lang siya nakita nito. Hindi lang yun. May napupuna siyang iba kay Carol na hindi naman niya matukoy. Oh yes, she was thinner at hindi nakapagtataka yun dahil sa dinanas na aksidente. Ngunit may kakaiba sa paraan ng paglipat niya. Kahit na kasing simple ng pag-ikot ng ulot ang simpleng pag-indayog ng kanyang katawan ay sensus at nakakaakit. Of course, ang isip niya, Carol is sexy and alluring. Pero aral ang paraan ng pagkilos ng asawa niya at hindi nakikita ni Sinon sa asawa ngayon. Parang natural ang pagiging seductive nito. Cut it off, Montenegro. Saway ni Sinon sa sarili. You've been married to this woman for 3 years at ngayon ka pa ba makakakita ng iba dito? At sa paraang sexual pa? Well, marahil dahil may kung ilang panahon ka nang nagsisikil sa sarili. That must be the reason. How long had it been since you last took a woman in your bed? 6 months?
7 or a year. And you have stopped long ago your sexual obligations with her. Itinaas ni Sinon ang mga mata sa mukha ni Maureen. And she unconsciously licked her lips sa tensyong nararamdaman sa pagkakatitig na yun ni Sinon sa kanya. And Sinon sharply intake his breath at the sensual gesture. Where do you want us to have lunch? Hinaluan ni Sinon ng galit ang tinig upang maalis ang kung ano-ano pumapasok sa isip para sa asawa. Wala akong alam na. Maureen, stop on time. Wala akong maisip. You suggest the place. Dinugtong ni Maureen at umiwas ng tingin. Lumakad patungo sa kama at umupo sa gilid noon. Hindi niya alam kung paano kumilos sa harap ni Sinon. Hindi niya alam kung paano kumikilos ang tunay na Carol sa harap ng lalaking ito. What is it with you, Carol? Galit na baling ni Sinon dito. Cut the coyness. Masyado ka nang nakakapanibago. Ayusin mo sarili mo. In 10 minutes ay bumaba tayo ng hotel. Yun lang at tumalikod ng lalaki. Sa restaurant sa ibaba ng hotel ay hinayaan ni Maureen na si Sinon ang umorder ng pagkain para sa kanila. Muli nagtaka si Sinon. Ganun pa man ay nagsawalang kibo siya. Bago ang meal ay humingi muna ng 2 shot ng brandy ang lalaki. Ilang sandali pa ibinaba na ng waiter ang 2 kopita sa harap ng 2. Huwag mong titigan ng brandy, Carol. Puna ni Sinon. Tinaas ang sariling kopita. Let's toast to your brand new face. Sarkastikong ngumiti ito. Napilitan si Maureen na itaas ang sariling kopita at salubungin ng kristal ni Sinon. Cheers! At parehong dinala ng 2 sa bibig ang alak. Sinon took 1 swallow. Si Maureen ay ganun din ang ginawa subalit hindi pa siya nakakapangalahati ay dinalahit na siya ng ubo. Hey! Nagsasalubong ang mga kilay ni Sinon na tinitigan ng dalaga. What's the matter with you? Parang ngayon ka lang uminom ng alak. Instinctively, hinaplos ni Sinon ang likod niya. Halos maluha na si Maureen at binaba ang kupita sa mesa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya ay nasayaran ng lalamunan niya ng alak at normal lang naman na masamid siya sa diretso niyang pag-inom. Sa pagitan ng pagkakasamid, she was totally aware of Sinon's hand on her back at hindi niya madesisyonan kung anong unang mararamdaman. Ang mainit na kamay ni Sinon na humahaplo sa likod niya o ang matinding init sa lalamunan. I am sorry, Sinon. Sadya lang akong nasamid. Kaila ni Maureen. Hindi na kumibo ang lalaki at mataman siyang tinitigan. May kung anong damdamin ang napukaw dito sa pagdaiti ng kamay sa likod ng asawa. Sinikap ni Maureen na huwag mailang. Muling dinala sa bibig ang kupita ng alak and sip it slowly para ipakita kay Sinon na talagang nasamid lang siya. Bagaman hindi gustong tanggapin ng lalamunan ang brandy and almost choke again ay sinikap niyang hindi pa halata yun. Nagpasalamat si Maureen nang dumating ang meal nila at doon niya ibinuhos ang atensyon. Hindi ka ba kinakabahang bumalik sa dati ang katawan mo? Ani Sinon makalipas ang ilang sandali. Ano? Naguguluhang nag-angat si Maureen ng mukha. Paismid na tumawa si Sinon. Ang tagal mong inasam na mangayayat ka ng ganyan. Hindi nga ba't kulang na lang ay magka-anorexia nervosa ka dahil sa hindi pagkain? Ano't halos maubos mong pagkain mo ngayon. Wala sa loob na biglang naitulak ni Maureen ang plato palayo sa harap niya na tila ahas ang nasa plato. Malaki ang epekto ng aksidente sa appetite ko. I just feel like eating. Hindi na kumibo si Sinon at nagkibit ng mga balikat. Si Maureen ay malalim na nag-iisip. Bakit tila kaaway ang turing ni Sinon kay Carol sa halip na ay asawa? Sa likod ng isip niya ay nagkaroon ng pag-asam na sana'y matapos ng divorce nila. Hindi siya tatagal sa ganong tensyon. Laging nanguhula kung tama ang kilos o hindi. Laging natatakot na baka malaman ni Sinon na hindi siyang asawa nito. Mamili ka na kung anong gusto mong bilhin dito. Uuwi tayo sa Maynila sa makalawa pagkatapos nating pirmahan ang mga kakailanganing papeles para sa diborsyo. Wika ng lalaki na nakapagpaangat muli ng mukha niya dito. Uuwi na tayo? Alam kong gusto mo dito sa Amerika, Carol, pero marami akong trabaho sa opisina. Bukas ay dadalhin sa atin ng abogadong mga papeles na pipirmahan mo. At pagkatapos ng proceedings ay papadala ng abogado yun sa atin sa Pilipinas. Hindi kumibo si Maureen, bagaman sunod-sunod ng kaba ng dibdib. Pagkatapos kumain, inihatid lamang siya ni Sinon sa elevator at nagpaalam na may kakausaping tao. Ipinagpapasalamat ni Maureen yon at mabilis na nagbalik sa suite nilang mag-asawa. Nagmamadaling hinalungkat niya ang mga drawers para sa passport nilang dalawa.
Nakahinga ng maluwag nang makita niya yon kasama ng mga gamit ni Sinon. Mabilis niyang ginampot ang sariling passport at pinakatitigan ng pirma ni Carol doon. Nagmamadaling kumuha ng ballpen at papel. Painstakingly na pinag-aralan niyang gayahin ang pirma ni Carol. Oh, napapailing niyang ungol. Nahihirapan siya ma-perfect ang pirma ni Carol. I am sorry about this, Carol. I really am. I am sorry that you died at buhay ako. I am also sorry that I took your place. Higit sa lahat ay ang mukha mo, she whispered wearily kasama ng mga pagbangon ng guilt sa dibdib. May 30 minuto siyang halos mangawit sa pagsisikap na maihawig man lamang ang pirma na nasa passport. Nang sumapit ang gabi at wala pa rin si Sinon, ay lakas loob si Maureen na bumalik sa restaurant sa ibaba ng hotel at kumaing mag-isa. Pagkatapos ay muli ring bumalik sa suite nila. Naligo at mula sa mga gamit ni Carol ay pumili ng maisusuot. Ito ang ikalawang gabing nakakawala siya sa hospital robe at ikalawang gabi ring nahihirapan siyang pumili mula sa mga pantulog ni Carol. Lahat ay pawang mga mamahaling negligee na nagagandahan ng kulay subalit wala namang halos natatakpan sa katawan. Totoong malaki ang suite na yon at may malaking in-suite sa labas ng main suite at doon natutulog si Sinon. Ganun pa man ay naiilang siyang isuot ang maninipis na pantulog. Pero wala siyang choice. Isang kulay aquamarine na negligee ang hinugot niya. Bago isinuot ay humarap muna sa salamin, wearing only her bikini panties. Sinipat ang sarili at sa kauna-unahang pagkakataon ay natutuhan niyang papurihan ang sariling katawan. Ako nga bang nasa harap ng salamin yan? Bulong ni Maureen kasabay na paglitaw ng ngiti sa mga labi. Meron na ba talaga akong ganito kagandang katawan? Or I just didn't realize it before? Dahil sa pangit kong mukha. Nasa ganun siyang ayos nang bumukas ang pinto sa main suite at sumungaw si Sinon. Nabukod sa kanya nabigla rin sa nabungaran. Mabilis niyang itinabing sa katawan ng manipis na negligee. Hindi ka kumatok. Ako sa niya, her eyes in slits sa pinaghalong hiya at galit. Si Sinon hindi kaagad nakapagsalita. Ilang sandali munang hinagod ng tingin ng katawan niyang hindi rin naman natakpan ng husto ng manipis na negligee. Kailan ka pa nagkaganyan, Carol? Wika nito sa nagsasalubong ng mga kilay. Turn between arousal at the sight of his wife's naked body and irritation dahil sa tila demure na paggawin nito. Higit sa lahat ay galit sa sarili dahil naapektuhan ito sa nudity ng asawa. He couldn't remember the last time na nakadama ito ng kung ano kay Carol. Tila napakalayo na rin ang panahong iyon. Funny pero hindi ba't lagi mong pinagdududulan sa akin ang katawan mo? Sa kabila ng pinapagamit mo rin niya kay Renzo? Singhal ni Sinon sa galit at nanunuyang tono. And he was so angry na hindi nito narinig at napuna ang marahas na pagsinghap ni Maureen. Kasabay na paglipad ng tingin niya dito. At nang lingunin niya si Sinon ay nananatiling nanlalaki ang mga mata niya. Oh yes, patuloy to na nami-misinterpret ang ekspresyon ng mukha niya. Buong akala niyo hindi ko alam ang ginagawa niyo sa likod ko? You took me for a fool, Carol. Matagal ko nang alam ang relasyon niyo ng aking matalik na kaibigan at business associate. At nang araw na maaksidente kay patungo kay sa rest house ko sa Santa Clara upang muling maglunoy sa kasalanan. Nanatiling nakatanga si Maureen sa pagkakatitig sa galit na lalaki. Carol and Renzo are lovers. Hundreds of thoughts are playing in her mind. Kumislap sa isip ang anyo ni Renzo. Yes, he was attractive, but Sinon is twice as much. At hindi siya makapaniwalang nagawang pagtaksila ni Carol ang asawa. And stop playing games with me. Patuloy ni Sinon. Hindi ko kakagatin ang demure act mo. Naka-file ng divorce natin sa ayaw at sa gusto mo. At huwag kang mag-alala, makakatanggap ka ng malaking halaga mula sa akin. Sobra-sobra sa inaasahan mo. At ibibigay ko rin sa iyong lupa at ang rest house sa Santa Clara. Hindi ko maitutuntong ang paa ko doon nang hindi maiisip ang mga kataksalan niyang dalawa ni Renzo. Sinon. Ang tanging naiusal ni Maureen subalit mabilis na nakatalikod si Sinon at pabagsak na sinarang pinto. Nanlumong napaupo sa stool ng tokador si Maureen. Hindi alam kung anong iisipin at gagawin. May kung anong dumaklot sa sikmura niya. Lover ni Carol si Renzo? And both were dead. At siya bilang si Carol ang tumatanggap ngayon ng matinding pagkamuhi mula kay Sinon. Anong gagawin niya? Daddy, Mommy. Nagulat pa si Maureen na sa pagbaba nila ng kotse patakbong kumawala sa yaya ang isang batang lalaki at sumalubong sa kanila.
Siya ang unang bumaba ng sasakyan kaya siya ang tinutumbok ng bata. Yumuko ang dalaga at sinalubong ng yakap ang batang lalaki na sa tansya niya 2 taong mahigit, malaking bulas at gwapito. Mami! Tuwang-tuwang yumakap sa kanya si Dwayne, kinarga niyang batang lalaki na sa malapitan spitting image ng ama. Hello darling, kamusta ka na? Mahigpit niyang niyakap at tinagkan si Dwayne. Alin na lang sa dalawa, hindi niya narinig ang pagsinghap ng yayat ng Doña Adora sa ginawa niya o sadyang hindi niya pinansin. Likas na magilaw si Maureen sa bata kaya natural na lumabas ang affection'ng pinakita niya. Kasama na ang guilt na dahil sa kanya'y nawala ng ina ang batang ito. Idagdag pang natangay siya sa mainit na pagsalubong nito sa kanya. Nakadama siya ng sense of belonging. Iyak ako! I miss you, mommy! You too, daddy! Nilingon nito si Sinon na halos magdikit ang mga kilay sa pagkakatitig sa kanila. I miss you too, sweetheart! Masuyong sagot ni Maureen at dinampian ng halik sa ilong ang bata. Anita, pakikuha mo si Dwayne. Galit na utos ni Sinon sa yaya na nagmamadaling lumapit at kinuha ang bata kay Maureen. Pero mahigpit na kumapit sa leeg niya si Dwayne. Hindi! Hiyaw ni Dwayne. Lumayo ka sa mami ko! Hayaan mo na sa akin ang anak ko Sinon. Nautal ni Maureen na sabi na nilingon ng lalaking kinakitaan ng matinding galit ang mukha. Iniwas niyang tingin dito. Galit na dinampot ni Sinon ang mga maletang ibinaba mula sa trunk at lumakad patungo sa bahay. Hinagka nito sa pisngi si Doña Adora bago tuluyang pumasok sa loob ng mansyon. Si Doña Adora ay humakbang pasalubong kay Maureen. Welcome back, Carol. I'm glad you have fully recovered. Wika ng matanda in a distant but polite way. Thank you. Sa nakita niyang paghalik ni Sinon dito'y inisip niyang ina ito ng lalaki kung hindi man tiyahin. Nagsalubong ang mga kilay ng matanda sa sagot niya. Inabot ni Dwayne at tubiling bumitaw. Come to Lola, Dwayne. Your mommy is tired and she needs rest. Pagkatapos ay muli siyang tinitigan. Magpahinga ka na muna at natitiyak kung napagod kayo sa mahabang biyahe. Wala sa loob ni Maureen na tumango at sumabay dito sa paglakad patungo sa estrangherong bahay at estrangherong mga tao. Sa loob ay sinalubong siya ng ilang mga katulong at kinamusta kahit kitang-kita sa mukha ng mga itong pangingilag. Palakaibigang ngiti ang ibinigay ni Maureen sa mga ito habang taglay sa isip na mataktika niyang aalamin ang pangalan ng bawat isa nang walang maghihinala. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.